Isang pirasong papel. Iyan lang ang ibinigay sa akin ni Dante matapos kong itaya ang buhay ko para isilang ang anak namin. Habang nagpapakasasa siya sa halik ng iba, ako ay itinapon sa gitna ng dilubyo duguan sugatan at walang kalaban-laban. Akala nila ay tapos na ako. Ngunit hindi nila alam ang ulan na pilit na lumulunod sa akin. Ang siya ring maghuhugas sa aking kahinaan. Sino ang tunay na reyna sa likod ng basurang itinapon ninyo sisiguraduhin kong sa bawat patak ng luha ko? Isang imperyo ang guguho sa inyong paanan. Handa na ba kayong makilala ang totoong amihan, Arceo? Pirmahan mo na yan, Mina. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon sa isang babaeng wala namang naidudulot kundi kamalasan sa buhay ko. Ang boses ni Dante ay kasing lamig ng hanging nagmumula sa luma at kinakalawang na electric fan sa loob ng ward ng pampublikong ospital. Walang bakas ng pag-aalala, walang kahit katiting na init ng pagmamahal sa lalaking 3 taon niyang pinagsilbihan at minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Sa ilalim ng manipis at kupas na kumot, pilit na ibinaling ni Amihan ang kanyang paningin sa maliit na sanggol na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang bawat paghinga ng kanyang anak ay tila isang himala sa gitna ng malupit na mundong ito. Ramdam pa rin ni Amihan ang bawat pintig ng sakit mula sa sariwang hiwa sa kanyang tiyan. Isang paalala ng hirap na pinagdaanan niya. Ilang oras lamang ang nakalilipas upang mailuwal si Baby Tala. Ang kanyang mga kamay, na puno ng gasgas dahil sa paglalaba at paglilinis ng bahay ng mga Villamor, hanggang sa huling sandali ng kanyang pagbubuntis, ay nanginginig habang hinahawakan ang dulo ng kumot ng sanggol. Dante, kakarating ko lang dito mula sa delivery room. Hindi ko pa man lang nararamdaman ang katawan ko ito agad ang ibibigay mo sa akin. Ang boses ni Amihan ay halos isang bulong, tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Lumingon siya sa kanyang asawa umaasang makakakita ng kahit kaunting habag, ngunit ang nakita niya ay ang pamilyar na mukha ng pagkamuhi. Inihagis ni Dante ang isang ballpen sa ibabaw ng kanyang paanan. "Huwag mo na akong dramahan. Nakakasuka na ang mga paawa mo, Mina. Look at yourself. You look like a mess. Simula nang pakasalan kita bumagsak ang negosyo namin. My mother was right, isa kang sumpa sa pamilya namin. Now sign those divorce papers and let me live my life." Hindi pa natatapos ang bawat salitang tila mga patalim na sumasaksak sa puso ni Amihan nang bumukas ang pinto ng ward. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang pagtapak sa dangal ni Amihan. Si Isabel Ledesma. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay agad na pumatay sa amoy ng alkohol at gamot sa loob ng silid. Lumapit si Isabel kay Dante at kumapit sa braso nito isang kilos na puno ng pagmamay-ari. "Sweetheart, let's go. Masyadong mabaho rito, baka mahawa pa ako ng kung anong sakit mula sa mga taong ito." Wika ni Isabel habang nakatingin kay Amihan nang may halong pandidiri. "At ikaw, Mina, don't be so dramatic. Dante deserves someone who can actually help him, hindi yung katulad mong palamunin lang. At huwag kang mag-alala, Doña Corazon already made sure your things are out of the house. Wala ka nang babalikan." Nanigas ang buong katawan ni Amihan. Ang bawat salita ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng kanyang lagnat. Naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo, ang pagsikip ng kanyang lalamunan na tila may nakabara na malaking bato. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan ang lahat ng mga pangako ni Dante noong mga panahong wala silang makain at tanging pag-ibig lang ang pinanghahawakan nila. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mga luha ng pagkakanulong, mga luhang hindi humihingi ng awa, kundi luhang naghuhugas sa huling bakas ng kanyang pagiging martir. Tumingin siya sa mga dokumentong nasa harap niya. Ang pangalang Amihan Arceo ay nakatago sa ilalim ng maskara ni Mina, ang babaeng itinuring nilang basura. Hindi nila alam na ang bawat sentimong ginamit nila para isalba ang kanilang kumpanya ay nanggaling sa mga kamay na ngayon ay tinataboy nila. Sa gitna ng labis na hapdi ng kanyang katawan at ang tila paghinto ng pintig ng kanyang puso, isang matalim na kaisipan ang namuo sa kanyang diwa. Gaano ba kalalim ang kayang ibigay na sakit ng mga taong minsan mong itinuring na buhay? At hanggang kailan mananatiling pikit ang mga mata ng langit sa isang inang tinalikuran ng mundo? Sa sandaling siya ay pinakamahina. Habang pinagmamasdan ni Amihan ang papalayong bulto ni Dante at Isabel, isang pangako ang ibinulong niya sa hangin, isang pangakong mas matindi pa sa anumang bagyo.
Ang bawat hakbang ni Amihan patungo sa tarangkahan ng mansyon ng mga Villamor ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang sakit mula sa kanyang operasyon ay gumuguhit sa kanyang buong katawan, tila isang mainit na bakal na idinidikit sa kanyang balat sa bawat paggalaw. Yakap-yakap niya si Baby Tala, na balot sa isang manipis na kumot, habang ang madilim na ulap sa itaas ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Huwag mong dungisan ang harapan ng bahay ko ng iyong maruming yapak, Mina. Wala ka bang pandinig, sinabi na ni Dante sa iyo, hindi ka nakabilang dito? Ang boses ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe matalas at puno ng lason. Nakatayo ang matandang babae roon, suot ang kanyang mamahaling robe, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Mama, kahit ang mga gamit lang po ng anak ko, kahit ang mga damit lang niya, wala po kaming madadalang anuman, pagsusumamo ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kahihiyang kinakaharap niya sa harap ng mga katulong na dati ay kasama niya sa paglilinis ng bahay na iyon. Isang mapait na tawa ang naging sagot ni Doña Corazon. Gamit ang tinutukoy mo ba, ay ang mga basahang dinala mo rito nung pinulot ka ng anak ko sa kalsada. Huwag kang mag-alala, pinalinis ko na ang kwarto ninyo. Masyadong mabaho ang iniwan mong alaala rito. Itinaas ng matandang babae ang kanyang kamay, isang hudyat, para sa 2 tauhan na lumabas mula sa gilid ng mansyon. Dala-dala ng mga ito ang 2 lumang bag na siksik sa mga damit, ang tanging pag-aari ni Amihan. Sa isang kumpas ni Doña Corazon, ang mga bag ay inihagis mula sa itaas ng hagdan. Ang marahas na paghampas ng mga gamit sa basang semento ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Amihan. Bumukas ang isa sa mga bag at lumabas doon ang ilang pirasong lampin at ang maliit na sapatos na binili ni Amihan mula sa kanyang huling ipon. Diyan ka nababagay, Mina, sa putikan. Kasama ng mga basurang iyan, dagdag pa ni Corazon habang dahan-dahang bumabagsak ang unang patak ng ulan. Isang malaking pagkakamali ang pagpapatuloy namin sa iyo. Simula nang dumating ka, naging malas ang kumpanya ni Dante. Ngayong wala ka na at kasama na niya si Isabel na may tunay na yaman sa wakas, ay makakahinga na kami. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis para itaboy ka bilang isang pulubi. Kasabay ng marahas na pagbuhos ng ulan, tila sumabay din ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Amihan. Walang anumang tunog ng paghikbi ang lumabas sa kanyang bibig, ang kanyang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng iyak. Yumuko siya sa gitna ng delubyo, pilit na pinupulot ang mga basang lampin habang ang katawan niya ay unti-unti nang bumibigay. Ang ulan ay malamig na nunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig ng puso ng mga taong itinuring niyang pamilya. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang buong kamalayan. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang marangyang ilaw ng mansyon ay unti-unting naglabo, tila mga bituing namamatay sa gitna ng bagyo. Nararamdaman niya ang init ng katawan ni Baby Tala. Sa kanyang dibdib, ang tanging buhay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Tatay, patawarin niyo po ako. Bulong niya sa hangin bago tuluyang nandilim ang kanyang paningin. Ang kanyang huling naramdaman ay ang pagtama ng kanyang tuhod sa matigas at basang kalsada, habang ang huling lakas ng kanyang mga bisig ay ginamit niya upang siguraduhing hindi tatama ang kanyang anak sa lupang puno ng dumi at putik. Sa gitna ng kalsadang iyon, sa ilalim ng hagupit ng ulan, ang reyna na nagtago sa katauhan ng isang alipin ay tuluyang bumagsak. Ngunit sa bawat pagbagsak may isang binhing natatanim, ang binhi ng isang galit na mas matindi pa sa bagyong kasalukuyang lumalamon sa kanya. Ang unang naramdaman ni Amihan ay ang init, isang uri ng init na matagal nang hindi dumarampi sa kanyang balat. Hindi ito ang init ng nagbabagang kalan sa maliit na kusina ng mga Villamor, at hindi rin ito ang init ng lagnat na nagpahirap sa kanya sa gitna ng ulan. Ito ay ang init ng malambot na kumot na yari sa pinakamahusay na seda, at ang bango ng lavender na nagmumula sa mga humidifier sa paligid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame na may mga detalyadong ukit ng ginto ang unang bumungad sa kanya. Sa isang sandali, tila nakalimutan niya ang lahat hanggang sa maramdaman niya ang kirot sa kanyang tiyan at ang kawalan ng bigat sa kanyang dibdib. Ang anak ko, nasaan ang anak ko? Ang kanyang tinig ay gumaralgal, puno ng takot. Pilit niyang ibinangon ang kanyang nanghihinang katawan, ngunit isang pamilyar at baritonong boses ang pumigil sa kanya. Huwag po kayong mabahala, Ma'am Amihan. Ligtas po ang bata.
Mahimbing siyang natutulog sa nursery sa kabilang silid kasama ang isang pribadong nurse. Napalingon si Amihan sa gilid ng kama. Doon ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng maayos na suit. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagsisisi. Si Attorney Gardo, ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama, ang taong huling nakakita sa kanya noong tinalikuran niya ang lahat para kay Dante. Attorney, paano niyo ako nahanap? Tanong ni Amihan habang unti-unting bumabalik sa kanyang isipan ang larawan ng kanyang pagbagsak sa putikan sa harap ng mansyon ng mga Villamor. Lumuhod si Gardo sa gilid ng kanyang kama, isang kilos ng paggalang na matagal nang hindi nararanasan ni Amihan. 3 taon po akong hindi tumigil sa paghahanap sa inyo, alinsunod sa huling habilin ng inyong ama. Patawarin niyo po ako kung huli na akong dumating. Nakita ko po ang lahat, ang pagtatapon nila sa inyo sa kalsada. Kung alam ko lang po na ganoon ang nararanasan ninyo sa mga taong iyon, sana ay matagal ko na kayong puwersahang inalis doon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Gardo. Kasalanan ko ito. Akala ko sapat na ang pag-ibig para baguhin ang mga taong gahaman. Akala ko kapag ibinigay ko ang lahat, matututo silang pahalagahan ako. Pero itinuro nila sa akin ang isang mahalagang leksyon sa gitna ng ulan. Hinawakan ni Amihan ang kanyang mga kamay. Wala na ron ang kanyang suot, na mumurahing singsing na ibinigay ni Dante, marahil ay nahulog iyon sa putikan. O baka kinuha na ng tadhana dahil wala na itong silbi. Ang tanging natira sa kanyang braso ay ang isang lumang pilak na pulseras, ang tinitingalang tanda ng tunay na tagapagmana ng mga Archo. Namatay na ang babaeng nagngangalang Mina Gardo. Wika ni Amihan, ang kanyang boses ay naging matigas at malamig na parang asero. Ang mga luhang kanina ay tila hindi maubos, ay natuyo na pinalitan ng isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Ang babaeng nagmakaawa para sa pag-ibig at tirahan ay iniwan ko na sa kalsadang iyon. Ang kaharap mo ngayon ay si Amihan Arceo, at babawiin ko ang bawat segundo, bawat sentimo, at bawat patak ng luha na ninakaw nila sa akin. Tumingin siya sa bintana ng silid kung saan tanaw ang malawak na hardin ng mansyon ng kanyang ama. Doon sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam niyang nagsisimula na ang pagbibilang ng mga araw para sa pamilya Villamor. Gardo, ihanda mo ang lahat ng mga dokumento, utos niya habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim. Gusto kong malaman ang bawat galaw ng kumpanya ng mga Villamor. Gusto kong malaman kung ilang pirasong pilak ang nakuha nila mula sa perang lihim kong iniwan para sa kanila. At higit sa lahat, huminto siya, isang mapanganib na kislap ang dumaan sa kanyang paningin. Gusto kong malaman kung gaano kasaya si Dante sa piling ng kanyang bagong reyna habang iniisip nilang wala na ako. Lumabas si Attorney Gardo nang mayukod ng pagsang-ayon, iniwan si Amihan sa katahimikan ng marangyang silid. Huminga ng malalim ang babae, dinalama ang bango ng kapangyarihang muli niyang hawak. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang puso. Sapat na nga ba ang yaman at kapangyarihan upang pagalingin ang sugat ng isang inang itinapon sa basura? O ito ba ang simula ng isang digmaang walang sinumang mananalo? Lumipas ang mga linggo na ang bawat sandali ay itinalaga ni Amihan sa kanyang paggaling, hindi lamang ng kanyang katawan, kundi maging ng kanyang nadurog na espiritu. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Arceo, ang bawat pasilyo ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na halaga. Wala na ang amoy ng usok mula sa uling at ang malansang amoy ng palengke. Pinalitan ito ng halimuyak ng mga sariwang rosas at ang amoy ng mamahaling sabon na dumarampi sa kanyang balat. Nakatayo si Amihan sa harap ng isang malaking salamin na abot tanaw ang buong katawan. Hinaplos niya ang mahabang peklat sa kanyang tiyan mula sa operasyon. Noon itinuring niya itong marka ng hirap, ngunit ngayon tinitingnan niya ito bilang isang medalya ng digmaan. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod at magulo ay maayos na ngayong nakalaylay, makintab at tila seda. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko sa takot at hiya ay naglalabas na ngayon ng isang uri ng liwanag na kayang magpabagsak ng kahit sinong haharang sa kanya. Ma'am Amihan, handa na po ang inyong tsa sa terrace, malumanay na wika ni Attorney Gardo habang dahan-dahang kumatok sa pintuan. Lumingon si Amihan. Nakasuot siya ng isang asul na dress na yari sa sutla, isang kulay na sumisimbolo sa katahimikan bago ang isang malakas na delubyo.
Salamat, Gardo. May dala ka bang balita tungkol sa kanila? Naglakad sila patungo sa terrace kung saan nakahain ang mga kagamitan para sa merienda. Ibinaba ni Gardo ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Gaya ng inyong inaasahan, ma'am, ang Villamore Shipping ay tila nagdiriwang. Gumamit sila ng malaking halaga ng kapital para pumasok sa mga bagong kontrata. Ang akala nila ay mula ito sa mga nakuha nilang investors, ngunit sa totoo lang ito ang perang iniwan ko sa kanila. Pagtatapos ni Amihan ang kanyang boses, ay walang anumang emosyon. Ang perang kinuha ko sa aking sariling trust fund na ibinigay ko kay Dante sa pamamagitan ng isang dummy company dahil ayaw kong isipin niyang wala siyang kakayahan bilang lalaki. Kinuha ni Amihan ang folder at dahan-dahang binuklat ang mga pahina. Ang tunog ng papel ay tila isang babala sa katahimikan ng hapon. Habang binabasa niya ang mga financial statements ang kanyang mga kilay, ay nagsalubong. Nakita niya ang bawat transaksyon, ang bawat pisong inilaan niya para sa kumpanya ay napunta sa ibang direksyon. Gardo, tingnan mo ito. Turo niya sa isang entry. Isang malaking bahagi ng pera ang inilipat sa isang personal na account sa labas ng bansa. At ang account na ito, hindi ito sa pangalan ni Dante. Kanino po ito, ma'am? Tanong ni Gardo. Isang mapait na ngisi ang lumabas sa mga labi ni Amihan. Kay Isabel Ledesma. Habang ginagatasan ni Dante ang aking pag-ibig, ginagatasan naman ni Isabel ang kanyang katangahan. Ninanakawan nila ang isa't isa, Gardo. Ang pamilyang Villamore ay hindi isang imperyo, sila ay isang kawan ng mga buwaya na handang lumamon sa sarili nilang dugo. Napahigpit ang hawak ni Amihan sa folder. Hindi lang simpleng pagnanakaw ang nakita niya. Natuklasan niya ang isang dokumento na selyado ng pirma ni Dante, isang dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng lupain na pag-aari ng kanyang ina na lihim niyang ipinangalan kay Dante ay isinangla na nito para pambili ng isang penthouse para kay Isabel. Akala ko ay alam ko na ang lahat ng dumi nila, bulong ni Amihan. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa tindi ng pagkakahawak sa papel. Pero hindi ko inakalang pati ang alaala ng aking ina ay kukunin nila para sa luho ng isang kabit. Isang biglang katahimikan ang bumalot sa terrace. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip, naghihintay sa susunod na sasabihin ng babaeng matagal na nagtiis. Ibinaba ni Amihan ang folder at tumingin ng diretso sa mga mata ni Gardo. Gardo, baguhin natin ang plano. Huwag lang nating bawiin ang pera. Gusto kong panoorin silang mawalan ng lahat sa gitna ng kanilang pinakamalaking tagumpay. I want them to feel the height of their fake glory, only for me to pull the rug under their feet. Ano pong gusto ninyong unang gawin, Ma'am Amihan? Ipakalat mo ang balita sa business circles, wika niya habang dahan-dahang itinaas ang kanyang tasa ng tsaa. Sabihin mo na ang Arcio Shipping ay naghahanap ng bagong partner para sa pinakamalaking terminal project sa bansa. At siguraduhin mong makakarating ang balitang ito sa pandinig ni Doña Corazon. Hayaan nating ang kanilang kasakiman ang magdala sa kanila sa aking pintuan. Bago pa man makasagot si Gardo, isang katulong ang lumapit at may iniabot na isang maliit na sobre. Ma'am, may nagpadala po nito sa gate. Para raw po kay Mina. Binuksan ni Amihan ang sobre. Sa loob ay may isang litrato, Nina, Dante, Isabel at Doña Corazon na masayang naghahapunan sa isang mamahaling restaurant. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang tila isang lason, "Salamat sa donasyon mo, Pulubi. Masarap ang buhay kapag wala ang malas." Ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso ni Amihan ay tuluyang natunaw. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang dibdib, isang tawa na hindi nanggagaling sa katuwaan, kundi sa isang determinasyong walang hanggan. Ang sarap talagang maging mayaman, Dante. Isipin mo kung nandito pa yung malas mong asawa, baka sardinas pa rin ang ulam natin hanggang ngayon. Ang boses ni Doña Corazon ay puno ng katuwaan, habang itinaas niya ang kanyang kopita ng champagne sa gitna ng kanilang marangyang hapunan. Ang kristal na baso ay naglalabas ng kislap sa ilalim ng dambuhalang chandelier, isang kislap na tila nanunuya sa kahirapang dinanas ni Amihan sa loob ng bahay na iyon. Nakangiting tumango si Dante habang hinahaplos ang kamay ni Isabel na nasa ibabaw ng lamesa. "You're right, ma. Masyado akong nabulag sa awa noon. Akala ko obligasyon ko si Mina dahil sa tagal ng pagsasama namin. But look at us now." Sa loob lang ng ilang buwan mula nang mawala siya, bumuhos ang swerte sa Villamore Shipping. Sumandal si Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman
habang tinitingnan ang bagong kwintas na suot niya, isang kwintas na hindi niya alam, ay pag-aari ng ina ni Amihan. Kulang lang talaga sa tamang connection, Dante. That's why I'm here. At ang balitang narinig ko tungkol sa RCO shipping, that's our ultimate jackpot. Kapag nakuha natin ang partnership na, yan tayo na ang hari at reyna ng dagat sa buong Pilipinas. Sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng isang madilim na silid na puno ng mga monitor, pinapanood ni Amihan ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng isang lihim na camera na itinalaga ng kanyang mga tauhan. Ang bawat tawa ni Corazon, ang bawat paglalambing ni Isabel at ang mapagmataas na mukha ni Dante ay tila mga lason na lalong nagpapatatag sa kanyang kalooban. Ma'am Amihan, nakuha na po nila ang paunang impormasyon ulat ni Gardo na nakatayo sa likuran niya. Gaya ng inyong plano, desperado na silang makilala ang mystery investor na nagpapatakbo ng RCO Group ngayon. Akala nila ay ito na ang sagot sa lahat ng utang na unti-unti na nating hinahawakan. Hayaan mo silang magdiwang, Gardo. Malamig na wika ni Amihan. Hindi siya kumukurap habang nakatingin sa monitor, kung saan nakita niyang isinuot ni Dante ang kanyang coat. Handa nang umalis para sa isang gabi ng pagsasaya. Ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa ulap na binuo mo sa sarili mong mga kasinungalingan. I want them to feel that they are untouchable so that when I strike, the impact will shatter them into pieces. Isang munting tinig mula sa baby monitor ang bumasag sa katahimikan ng silid. Agad na lumambot ang mukha ni Amihan. Tumayo siya at naglakad patungo sa nursery kung saan mahimbing na natutulog si Baby Tala. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Naalala niya ang gabi kung kailan halos mamatay ang bata sa lamig dahil sa kawalan ng puso ni Dante. Hindi ko hahayaang mahawakan kanila, Tala. Bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata noong gabing iyon ay magiging diamanteng magpoprotekta sa iyo, at ang bawat tawa ng iyong ama ngayon, kukunin ko iyon at gagawin kong sementong maglilibing sa kanyang karangyaan. Bumalik si Amihan sa kanyang lamesa at kinuha ang isang gintong sobre. Ito ang imbitasyon para sa isang eksklusibong gala sa susunod na linggo, isang gabi, kung saan ang RCO Shipping ay formal na magpapakilala ng kanilang bagong tagapangulo. Ipadala mo na ito, Gardo, ha? Utos niya habang iniaabot ang sobre. Siguraduhin mong personal na matatanggap ni Dante ang imbitasyong ito. Gusto kong siya mismo ang magbukas ng pintuan ng kanyang sariling kapahamakan. Habang paalis si Gardo, nanatili si Amihan sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mukha ni Dante kapag nalaman nito na ang pabigat at malas na kanyang itinapon sa ulan ay ang siya palang may hawak ng kanyang leeg. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang maliit na bahagi ng puso ni Amihan ang nagtatanong. Sa oras na matapos ang lahat ng ito, ano na ang matitira sa kanya? Siya ba ay magiging kasing lamig na rin ng mga taong kanyang kinakamuhian? Hindi sapat ang ginto para burahin ang dumi ng nakaraan, ngunit sapat ito para itago ang isang reynang nagpapanggap na anino. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Amihan habang nakatingin sa suot niyang simpleng hoodie at malaking salamin. Wala na ang mamahaling sutla, pinalitan ng mga kasuotang magtatago sa kanyang tunay na anyo. Pinanood niya mula sa loob ng sasakyang may madilim na bintana ang pamilyar na eskinita sa tondo. Dito siya dinala ng kanyang mga paa sa lugar kung saan ang amoy ng kanal at tuyong isda ay humahalo sa ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ito ang lugar na kumupkop sa kanya noong mga sandaling wala siyang matakbuhan dahil sa kahihiyan sa kanyang ama. Dito lang po, ma'am, tanong ng driver sa mahinang boses. Dito lang, manatili ka rito at huwag mong papatayin ang makina. Tugon ni Amihan. Pagbaba niya, agad na nanuot sa kanyang ilong ang amoy ng kahapon. Bawat hakbang niya sa mabatong daan ay tila pagbabalik ng mga alaalang nais na niyang ibaon. Huminto siya sa harap ng isang maliit at tagping-tagping barong-barong. Doon nakatira si Nanay Elena, ang tanging kapitbahay na naglakas loob, nabigyan siya ng isang platong kanin noong mga gabing pinalayas siya ni Corazon sa kusina. Nakita ni Amihan ang matanda na hirap sa pagbubuhat ng isang timba ng tubig. Kumirot ang kanyang puso. Gusto niyang tumakbo at tulungan ito, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para magpakita. Lumingon-lingon siya sa paligid bago mabilis na lumapit sa pintuan ni Nanay Elena
at iniwan ang isang makapal na sobre. Sa loob niyon ay sapat na pera para sa pagpapa-opera ng mata ng matanda at isang maikling sulat. Salamat sa busilak mong puso. Bayad ito sa bawat butil ng kanin na ibinigay mo sa akin. Pat 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 pat. Nagmadali siyang bumalik sa sasakyan, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang pamilyar na kulay gintong sasakyan ang huminto sa kabilang kalsada. Ang sasakyan ni Dante. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Bakit narito si Dante mula sa malayo? Nakita niyang bumaba si Dante kasama si Isabel. Mukhang may tinitingnan silang lote sa lugar na iyon para sa isang bagong bodega. Ang mapagmataas na mukha ni Dante ay tila nanunuya sa kahirapang nakapaligid sa kanya. Sweetheart, look at this place. Ang dumi-dumi talaga rito, reklamo ni Isabel habang tinatakpan ang kanyang ilong ng isang lace na panyo. I can't believe your ex-wife lived in a place like this. Siguro kaya siya malas dahil amoy basura ang pinanggalingan niya. Tumawa si Dante, isang tunog na tila basag na bubog sa pandinig ni Amihan. Don't mention her name, Isabel. It ruins the mood. Hayaan na natin si Mina kung nasaan man siyang imburnal ngayon. Let's focus on the business. Lalakad na sana si Dante patungo sa direksyon ng sasakyan ni Amihan nang bigla siyang huminto. Tila may naramdaman siyang pamilyar na presensya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumala, tila naghahanap ng isang aninong matagal na niyang kinalimutan. Si Amihan ay mabilis na yumuko at pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang hininga ay pigil na pigil. Dante, what's wrong? Tanong ni Isabel. Kumunot ang noo ni Dante. Wala, parang may nakita lang akong pamilyar. Pero imposible, masyadong malinis ang sasakyang iyon para sa isang taong tulad niya. Pinanood ni Amihan ang pag-alis ng dalawa mula sa maliit na siwang ng kanyang bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Isang mapait na kaisipan ang bumalot sa kanya, hanggang kailan kaya tatagal ang pagiging bulag ni Dante bago siya tuluyang lamunin ng dilim na siya rin ang gumawa. Ma'am, aalis na po ba tayo? Tanong ng driver. Ooy, tugon ni Amihan, ang kanyang boses ay muling naging malamig at matatag. Dalin mo ako sa mall. Kailangan kong bumili ng mga bagong gamit para kay Tala. At pagkatapos tawagan mo si Gardo, sabihin mo sa kanya bilhin niya ang luteng tinitingnan ni Dante ngayon. I want him to know that even the land he steps on is already mine. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa tundo, nakita ni Amihan sa side mirror ang papalayong barong-barong ni Nanay Elena. Alam niyang nagsimula na ang kanyang tahimik na pagbawi. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pangamba ang bumabagabag sa kanya. Paano kung sa susunod na pagkakataon, hindi na lang anino ang makita ni Dante, handa na ba siyang harapin ang lalaking minsang naging mundo niya, o ang galit sa kanyang puso ang tuluyang lalamon sa kanyang natitirang kabutihan? Ang kasakiman ay parang isang malalim na balon. Kahit gaano mo karami ang ibuhos na tubig, hindi ito kailanman mapupuno. At sa kaso ng mga Villamor, ang balon na iyan ang mismong magiging libingan nila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan habang pinagmamasdan ang isang dokumentong nakalatag sa kanyang lamesa. Nasa loob siya ng kanyang opisina sa itaas na palapag ng RCO building. Mula rito, ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na nag-uunahan, katulad ng mga taong naghahabol sa pera at kapangyarihan. Gardo, handa na ba si Mr. Santos? Tanong ni Amihan nang hindi lumingon. Opo ma'am, nakadeploy na siya. Ang sabi niya ay kanina pa tumatawag si Dante sa kanya, sabik na makuha ang partnership. Mukhang kagat na sila sa pay nating joint venture, tugon ng abogado. Mabuti, siguraduhin mong sa bawat pahina ng kontrata, nakatago ang laso na dahan-dahang papatay sa kumpanya nila. I want them to think this is their salvation, while it is actually their execution. Samantala sa isang eksklusibong restaurant sa Makati, hindi mapakali si Dante. Panay ang ayos niya ng kanyang kurbata, habang si Doña Corazon naman ay panay ang punas ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang mamahaling panyo. Dante, siguraduhin mong hindi tayo mapapahiya rito. Ang RCO Group ay hindi lang basta kumpanya, sila ang may hawak ng halos lahat ng pantalan sa bansa. This is our chance to finally look down on everyone who doubted us. Wika ni Corazon, ang kanyang boses ay puno ng ambisyon. Don't worry ma, kayang-kaya ko to. At si Isabel, gagamitin niya ang charm niya para lalong bumigay ang representative nila, kampanteng sagot ni Dante.
Dumating si Mr. Santos, ang tauhan ni Amihan, na nagpapanggap na Senior Vice President ng RCO Group. Ang bawat kilos nito ay formal at puno ng awtoridad sapat para manginig sa kaba at galak ang mga Villamor. Inilatag ni Mr. Santos ang makapal na kontrata sa lamesa. Ang Archer Group ay naghahanap ng katuwang para sa expansion project sa Batangas. Pero kailangan naming makasiguro na ang partner namin ay may sapat na kapasidad. Base sa inyong record, medyo dehado ang inyong finances lately, seryosong saad ni Mr. Santos. Agad na sumingit si Corazon, ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan. Oh, that's just a minor setback, Mr. Santos. Isang transition period lang yan. With the Villamore's reputation, we are more than capable. We have assets. Many assets. Hindi alam ni Corazon na ang tinutukoy niyang assets ay ang mga lupain at kumpanyang unti-unti nang binibili ni Amihan sa likod ng kanilang mga likod. Kung ganoon, kailangan ninyong maglagak ng 50% ng initial capital sa loob ng 30 araw. At bilang garantiya, ang lahat ng shares ng Villamore Shipping ang magsisilbing collateral clad. Paliwanag ni Mr. Santos habang itinuturo ang fine print sa huling pahina. Nagkatinginan sina Dante at Corazon. Malaking sugal ito. Kapag hindi nila naibigay ang pondo sa tamang oras, mawawala sa kanila ang lahat. Ngunit ang kislap ng diamante at ang pangarap na maging pinakamayaman sa Manila ay naging bulag na takip sa kanilang mga mata. This is it, Dante. Isang pirma na lang, we will be the biggest in the industry. Hinding-hindi na tayo babalik sa hirap, bulong ni Corazon. Kinuha ni Dante ang ballpen. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sabik na maabot ang tagumpay na inaasam-asam. Isang mabilis na galaw ng kamay, at ang kanyang pirma ay lumapat sa papel, ang mismong papel na magiging huling pako sa kabaong ng kanilang imperyo. Sa kabilang dako sa loob ng kanyang madilim na sasakyan na nakaparada sa labas ng restaurant, pinapanood ni Amihan ang eksena mula sa kanyang tablet. Isang matalim na tingin ang dumaan sa kanyang mga mata habang hinihaplos ang isang maliit na sapatos ni Baby Tala na daladala niya. Pumirma na siya, ma'am, ulat ni Gardo sa kabilang linya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa bibig ni Amihan. Simulan na ang pag-freeze sa lahat ng kanilang subsidiary accounts, Gardo. Hayaan nating isipin nilang lumilipad sila bago natin putulin ang kanilang mga pakpak sa gitna ng ere. Ibinaba ni Amihan ang tablet at tumingin sa labas. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila nagpapaalala sa gabing itinapon siya sa kalsada. Ngunit ngayon, ang bawat patak ng ulan ay hindi na sumisimbolo sa kanyang luha, kundi sa paparating na delubyo, nalalamon sa lahat ng mga taong naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Ang pinakamapanganib na ahas ay hindi ang nasa gubat, kundi ang ahas na tinulutan mong matulog sa sarili mong kama. Isang malamig na ngiti ang namuo sa mga labi ni Amihan, habang isa-isang inilalatag ni Attorney Gardo ang mga litrato sa ibabaw ng kanyang malapad na lamesa na yari sa mahogany. Sa mga larawan, makikita si Isabel Ledesma. Wala ang kanyang pamilyar na mapagmataas na ngiti na laging nakadikit sa kanyang mukha kapag kasama si Dante. Sa halip, siya ay nakikipaghalikan sa isang mas nakababatang lalaki, sa isang tagong VIP lounge sa isang hotel. Sa isa pang litrato, malinaw na nakunan ang pag-aabot ni Isabel ng isang makapal na sobrang naglalaman ng mga bank documents sa lalaking iyon. Ang pangalan niya ay Nico, isang casino promoter sa Macau. Panimula ni Gardo, habang itinuturo ang mukha ng lalaki. Ayon sa investigasyon ng ating mga tauhan, si Nico ang tunay na karelasyon ni Isabel. Ang pamilya Ledesma ay matagal nang lubog sa utang, Ma'am Amihan. Ang yaman na ipinagmamalaki ni Isabel sa mga Villamore ay isang malaking ilusyon. Ginamit niya si Dante bilang isang alkansya. Kinuha ni Amihan ang isang dokumento mula sa file. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang mga numero. Nililipat niya ang pondo ng Villamore Shipping sa mga offshore accounts ni Nico. Ang perang dapat sanang idedeposito ni Dante para sa ating joint venture. Unti-unti na niyang ninanakaw. Opo, ma'am, may nakuha rin tayong audio recording mula sa device na itinanim ng ating tauhan sa bag ni Isabel kaninang umaga. Gusto niyo po bang mapakinggan? Tumango si Amihan. Sa isang pindot ni Gardo, umalingaw ang boses ni Isabel sa loob ng tahimik na opisina. Ang tono nito ay matining at puno ng pagkasuklam. Dante is such a fool, Nico. Akala niya talaga pakakasalan ko siya. He's pathetic. The moment na pumasok ang pera mula sa bagong investor nila, kukunin ko ang lahat at aalis na tayo papuntang Europe.
Let him and his old hag of a mother rot in jail kapag hindi sila nakapagbayad. Masyado silang bilib sa sarili nila, hindi nila alam na ako ang tatapos sa kanila. Tumigil ang recording, binalot ng katahimikan ng silid, ngunit sa loob ng isip ni Amihan, isang bagyo ng magkakahalong emosyon ang nag-aalsa. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot hindi para sa sarili, kundi isang uri ng awa na may halong pandidiri para sa asawang minsang minahal niya. Naalala niya ang mga gabing nagtitiis siya sa pagkain ng tirang ulam para lang may maibaon si Dante sa opisina. Naalala niya ang pagbebenta niya ng kanyang mga natitirang alahas, ang pagtitiis sa mga pangaalipusta ni Doña Corazon para lang isalba ang pangalan ng kalalaking akala niya ay kanyang sandigan. Ipinagpalit ni Dante ang isang babaeng handang mamatay para sa kanya kapalit ng isang babaeng handa siyang ibaon ng buhay para sa pera. Sadyang mapaglaro ang tadhana, bulong ni Amihan habang ibinabagsak ang mga litrato pabalik sa lamesa. Iniwan niya ang isang tunay na diamante dahil akala niya ito ay bato at ngayon buong pagmamalaki niyang isinusuot ang isang basag na bubog na akala niya ay hiyas. Ano po ang hakbang natin, ma'am? Ipadadala ba natin ang mga ebidensyang ito kay Dante para matigil na ang pagnanakaw ni Isabel? Tanong ni Gardo. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Amihan sa kanyang abogado. Hindi, Gardo. Bakit natin pipigilan ang isang taong naguhukay ng sarili nilang libingan? Kapag inilabas natin ito ngayon, magmumukhang biktima si Dante. At si Dante ay hindi biktima. Siya ay kasabwat sa sarili niyang pagbagsak. Naglakad si Amihan patungo sa malaking bintana, pinagmamasdan ang nag-aagaw na liwanag at dilim sa kalangitan ng Manila. Hayaan mong nakawin ni Isabel ang pondo, ngunit siguraduhin mo na ang offshore account na pagdadalhan niya ng pera ay konektado sa mga dummy accounts ng Arsha Group. I want that money safely locked in our vault before she can even buy her plane ticket. Naintindihan ko po. Pero may isang problema, wika ni Gardo, ang tono nito ay nagdadala ng babala. Ayon sa huling impormasyon, napansin ni Doña Corazon na may nawawalang pondo. At para hindi siya mabisto, may pinirmahang mga peking dokumento si Isabel kaninang umaga. At pinalabas niyang si Doña Corazon ang naglipat ng pera sa isang tagong account. Napasinghap si Amihan, isang kislap ng pagkagulat na agad napalitan ng isang madilim at nakakatakot na pag-asa. Ipinagkakanulo na ng mga ahas ang isa't isa. Gusto niyang ipakulong ang sarili niyang future mother-in-law para makatakas. Mahinang saad ni Amihan habang dahan-dahang humuhubog ang isang mas perpektong plano sa kanyang isipan. Ang pagguho ng pamilya Villamor ay hindi na niya kailangang simulan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sila mismo ang pumupunit sa kanilang mga sarili. Napatigil ang pag-iisip ni Amihan nang biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone, ang kaisa-isang gamit na natira mula sa kanyang buhay bilang Mina. Isang mensahe ang pumasok. Ang pangalan sa screen ay Dante. Ang nilalaman ng mensahe ay nagpatindig sa balahibo ni Amihan. Mina, kung buhay ka pa, kailangan kong makausap ka. May nangyayaring masama at ikaw lang ang nakakaalam ng mga lumang password ng accounts natin. Please tulungan mo ako. Ang lalaking nagtapon sa kanya sa ulan ngayon ay nagmamakaawa mula sa kailaliman ng putik. Ang mensahe mula kay Dante ay tila isang malamig na kamay na biglang sumakal sa lalamunan ni Amihan. Please tulungan mo ako. Ang mga salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sirang plaka na nagpapaalala sa mga gabing siya, ang nagmamakaawa siya, ang humihingi ng tulong habang duguan ang kanyang puso't katawan. Isang pilit at mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Paano nagagawang humingi ng tulong ng isang taong hindi man lang lumingon noong siya ay nakalugmok sa putikan? Ibinaba ni Amihan ang lumang cellphone sa loob ng drawer at nilock ito. Hindi siya sasagot. Ang katahimikan ay mas matalim kaysa sa anumang salita. Ma'am Amihan, oras na po para sa charity gala ng mga Ledesma. Ang sasakyan ay naghihintay na sa ibaba, untag ni Gardo na kakapasok lamang ng opisina. Nawaglit ang atensyon ni Amihan sa nakaraan. Ang gabing ito ay mahalaga. Ito ang unang pagkakataon na lalabas siya sa publiko bilang opisyal na kinatawan ng RCO Group, bagaman ang kanyang mukha ay mananatiling tago. Ang gala ay may temang masquerade, isang perpektong entablado para sa isang reynang naglalaro sa mga anino. Makalipas ang isang oras, bumaba si Amihan sa harap ng isang sikat na hotel sa Makati.
Suot niya ang isang itim na gown, nayari sa mamahaling pelus na bumabalot sa kanyang katawan, nang may tamang sukat ng kapangyarihan at misteryo. Sa kanyang mukha ay isang kumikinang na pilak na maskara na tumatakip mula sa kanyang noo hanggang sa itaas ng kanyang mga pisngi. Ang tanging nakikita ay ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa determination at ang kanyang mga labi na pininturahan ng matapang na kulay pula. Habang naglalakad siya sa red carpet, nararamdaman niya ang mga nakaw na tingin ng mga sikat na personalidad sa negosyo. Ang mga bulong-bulungan ay tila maliliit na alon na sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Sino siya? Ang ganda ng tindig niya. Iyan daw ang bagong chairman ng Arsio Group, ang mystery investor. Sa loob ng Grand Ballroom, ang musika ng isang string quartet ay nagbibigay ng marangyang indayog sa paligid. Ang ilaw mula sa mga chandelier ay tila mga gintong ulan. Sa isang sulok, nakita agad ng kanyang mga mata ang pamilyar na bulto. Si Dante. Nakasuot ito ng itim na suit habang nakakapit sa kanyang braso si Isabel na suot ang isang kumikinang na gintong maskara. Si Doña Corazon ay nasa kabilang mesa mayabang na nakikipag-usap sa mga asawa ng mga politiko. Naglakad si Amihan patungo sa kabilang dulo ng ballroom, pilit na iniiwasan ang direksyon nila. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Nang magsimulang tumugtog ang isang mabagal na waltz, inanunsyo ng host ang tradisyonal na pagpapalit ng kapareha sa sayaw. Natagpuan ni Amihan ang kanyang sarili sa gitna ng dance floor. Isang matangkad na lalaki ang lumapit sa kanya upang hingin ang kanyang kamay. Pag-angat niya ng kanyang paningin, halos huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Sa likod ng itim na maskara, ang mga mata ng lalaki ay pamilyar. Dante. Hindi siya nakilala nito. Yumukod si Dante bilang paggalang at marahang hinawakan ang kamay ni Amihan. Naramdaman ng babae ang panginginig ng kanyang kalamnan nang dumampi ang balat nito sa kanya. Ang init ng palad ng lalaking matagal niyang pinagsilbihan ay nagdala ng magkahalong galit at sakit mula sa nakaraan. Isang karangalan ang makasayaw, ang misteryosang kinatawan ng Arsio Group. Wika ni Dante, ang boses nito ay formal at puno ng pag-asa. Dante Villamor po, kami ang inyong bagong partner para sa Batangas Project. Hindi sumagot si Amihan. Tinitigan lamang niya ang mga mata nito. Ang lalaking ito na ilang oras lamang ang nakalipas ay nagmamakaawa sa isang text message kay Mina, ngayon ay nakangiti at nagpapabango sa isang babaeng akala niya ay kanyang kaligtasan. Napakatahimik niyo po, patuloy ni Dante, habang inaalalayan si Amihan sa pag-ikot. Pero may kakaiba. Ang amoy niyo, napakapamilyar. Amoy sampagita pagkatapos ng ulan. Ang puso ni Amihan ay tila isang tambol na malakas na hinahampas. Ang amoy na iyon ay ang paborito niyang sabon noong sila ay magkasama pa, ang tanging amoy na nagpapaalala kay Dante ng bahay at kapayapaan bago ito lamunin ng kasakiman. Tumingin si Dante sa mga mata ni Amihan nang may pagtataka. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong, parang may sinusubukan siyang ungkatin mula sa kanyang mga ala-ala. Ang mga mata mo'y, kilala ba kita? Bakit parang... Bago pa man matapos ni Dante ang kanyang sasabihin, dahan-dahang inilapit ni Amihan ang kanyang labi sa tainga nito. Ang kanyang hininga ay malamig. May mga taong nasa harapan mo na, Dante, pero pinili mo pa ring magbulag-bulagan hanggang sa tuluyan silang mawala sa dilim. Kumalas si Amihan mula sa yakap ni Dante. Isang malamig na hangin ang pumagitna sa kanila. Bago pa man makapagsalita o makahawak muli si Dante, mabilis na naglakad si Amihan palayo, nagtago sa gitna ng kumpol ng mga nagkakasayahang bisita. Naiwan si Dante sa gitna ng dance floor, nakatayo tulad ng isang estatwa. Tumingin siya sa kanyang kamay na minsang humawak sa palad ng babae. Isang matinding kaba ang unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Bakit ang boses na yon ay kamukhang-kamukha ng boses ng babaeng itinapon niya sa ulan? At sa kabilang banda ng ballroom, natagpuan ni Amihan ang kanyang sarili na nakakapit ng mahigpit sa gilid ng isang mesa. Hinahabol ang kanyang hininga habang pinipigilan ang sarili na lumingon pabalik sa taong unti-unti nang nilalamon ng kanyang sariling mga tanong. Ang umaga ay sumikat sa mansyon ng mga Villamor nang walang pahiwatig ng papalapit na unos. Nakaupo si Doña Corazon sa kanyang marangyang hardin, humihigop ng mainit na kape mula sa isang basong porselana, habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na maingat na inalagaan ng kanyang mga hardinero. Suot niya ang isang bago at mamahaling silk na kimono, isang patunay sa kanyang isip na ang yaman ng pamilya ay hindi kailanman matitinag.
Mama, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari kagabi, Tom. Bungad ni Dante na kakalabas lamang sa terrace. Ang kanyang mukha ay puyat at puno ng pag-aalala. Yung representative ng Arcio Group, yung boses niya ang amoy niya. Mama, kamukhang kamukha siya ni Mina. Ibinaba ni Corazon ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana na tumama sa sarsa nito ay tila isang babala ng kanyang pagkapikon. Dante, tumigil ka nga sa kahibangan mo, si Mina yung basurahang pinulot mo at itinapon natin sa ulan. Imposible, nasa isang barong-barong na siguro iyon ngayon nagmamakaawa para sa barya. Huwag mong sirain ang araw ko sa mga alaala ng babaeng nagdala sa atin ng malas. Pero mama, ang sabi niya sa akin. Hindi na natapos ni Dante ang kanyang pangungusap. Ang mabilis na pagdating ng kanilang matagal ng katiwala si Manong Berting ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Hawak nito ang isang makapal na brown envelope at ang mukha nito ay namumutla na parang nakakita ng multo. Senyora, may mga dumating po galing sa bangko. Nanginginig na ulat ng matanda. Kasama po nila ang sheriff at ilang mga pulis. Sila po ay nasa labas na ng gate. Kumunot ang noo ni Corazon. Bangko, Sheriff. Anong kalokohan ito, Berting? Walang utang ang Villamor Shipping na hindi natin kayang bayaran. Papasukin mo sila at ipakita ko kung sino ang kinakalaban nila. Naglakad ng mabilis si Corazon patungo sa sala, kasunod si Dante. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang isang lalaking nakasuit na may hawak ng mga dokumentong may selyo ng korte. Doña Corazon Villamor, kami ay nagmula sa Banco de Oro. Dala namin ang formal na notice of foreclosure at eviction order para sa property na ito. Formal na wika ng lalaki, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon tulad ng isang makina na nagbabasa ng hatol ng kamatayan. Natawa ng malakas si Corazon, isang tawang puno ng kayabangan. Foreclosure eviction, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Ang mansyong ito ay bayad na. Ang kumpanya namin ay kakapirma lang ng joint venture sa Arcio Group. Yun na nga po ang problema, senyoran, sagot ng lalaki hindi natitinag. Ayon sa aming records, ang lahat ng pondo na inilaan ninyo para sa collateral ng Arcio joint venture ay nawawala. At dahil ipinangako ninyo ang inyong lahat ng ari-arian bilang collateral nang hindi nakapagdeposito ng initial capital, ang buong kumpanya, kabilang ang mansyong ito, ay kinumpis ka na bilang pambayad. Nanigas si Dante. Nawawala? Paanong mawawala ang pondo? Ibinigay ko ang lahat kay Isabel para ideposito. Agad na kinuha ni Dante ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Isabel. The number you have dialed is no longer in service. Ang tanging naging tugon mula sa kabilang linya. Paulit-ulit niya itong sinubukan, ngunit wala siyang napala. Isang malamig na pawis ang nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. Kinuha ng kinatawan ng bangko ang isa pang dokumento at inabot ito kay Corazon. Bukod pa rito, may isa pang kaso na isinampalaban sa inyo, Doña Corazon. Isang malaking halaga ng pondo mula sa subsidiary accounts ng Villamor Shipping ang palihim na inilipat sa isang offshore account na nakapangalan sa inyo. Kayo po ay iniimbestigahan para sa corporate fraud at embezzlement. Ang kulay sa mukha ni Corazon ay biglang naglaho. Pilit niyang hinablot ang papel at binasa ito. Nariyan ang kanyang peking pirma, ang mga dokumentong inayos ni Isabel noong mga nakaraang araw para palabasin na siya ang nagnanakaw ng sarili nilang pera. Hindi totoo ito, hindi ko ginawa ito. Si Isabel ang gumawa nito. Sigaw ni Corazon, ang kanyang boses ay unti-unting nagiging palahaw ng kawalan ng pag-asa. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Sa isang kumpas ng sheriff, pumasok ang mga pulis at mga tauhan ng bangko upang simulan ang pag-imbentaryo ng mga gamit. Ang mga mamahaling vase, ang mga antique na kasangkapan, at maging ang porselanang tasa na hawak-hawak ni Corazon kanina ay isa-isang kinuha mula sa kanilang mga kamay. Binibigyan po kayo ng 3 oras para kunin ang inyong mga personal na damit at lisanin ang property. Ang lahat ng appliances at mamahaling gamit ay mananatili bilang bahagi ng pag-aari ng bangko, huling pahayag ng lalaki, bago ito tumalikod. Bumagsak sa tuhod si Corazon, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Ang mansyon na kanyang pinagmamalaki, ang pader na itinayo niya mula sa paninira sa ibang tao, ay gumuho sa isang kisap mata. Tumingin si Dante sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Ang mundong akala nilang nasa tuktok na sila ay biglang nawala, iniwan silang nag-iisa sa gitna ng isang bagyo
na sila mismo ang nagpatawag. Sa kabilang dako sa loob ng isang madilim na opisina, pinapanood ni Amihan ang buong pangyayari mula sa isa pang nakatagong kamera. Walang ngiti sa kanyang mga labi, tanging isang malamig na katahimikan ang namayani habang pinapanood niya ang pagbagsak ng kaharian na nagtapon sa kanya sa ulan. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ng Villamor Shipping ay tila isang makapal na pader na naghihintay na gumuho. Nakaupo si Dante sa dulo ng mahabang lamesa, ang kanyang mukha ay puyat, ang kanyang suot na suit ay hindi na kasing ayos ng dati. Sa kanyang tabi ay si Doña Corazon na wala na ang karaniwang alahas sa leeg at kamay, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang mga natitirang board members ay nagbubulungan. Lahat sila ay naghihintay sa mystery investor na ngayon ay nagmamay-ari ng lahat ng utang ng kumpanya. Sila na lamang ang huling pag-asa ng mga Villamor upang hindi tuluyang makulong. Nasaan na ba ang taong ito? Pinaghintay pa tayo ng ganito katagal. Reklamo ni Corazon, ang kanyang boses ay nanginginig sa inis, ngunit may halong pakiusap. Dante, siguraduhin mong makuha mo ang pabor niya. Lumuhod ka kung kinakailangan. Ito na lang ang tsansa natin para hindi makuha ng bangko ang lahat. Napatango na lamang si Dante, ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin sa pagkawala ni Isabel at sa boses ng babaeng nakasayaw niya noong gala. Isang malakas na pagbukas ng double doors ng boardroom ang nagpatigil sa lahat ng bulungan. Ang tunog ng mga matutulis na takong na tumatama sa marble na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila mga patak ng ulan na unti-unting nagbabadyang maging bagyo. Unang pumasok si Attorney Gardo Pormal at walang reaksyon ang muka. Mga Ginoo at Ginang, nais kong ipakilala sa inyo ang bagong majority shareholder ng Villamor Shipping at ang kasalukuyang chairman ng Arceo Group. Huminto ang paghinga ni Dante nang pumasok ang babae. Suot nito ang isang napaka-eleganteng puting suit, ang kanyang buhok ay nakaayos ng mahigpit, at ang kanyang tindig ay naglalabas ng isang nakakapasong kapangyarihan. Walang suot na maskara, ang kanyang mukha ay lantad sa liwanag. Napatayo si Dante mula sa kanyang upuan, ang kanyang silya ay tumumba sa likuran dahil sa lakas ng kanyang pagkagulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang panga ay halos bumagsak. Mina, si Doña Corazon na kanina ay punong-puno ng angas ay unti-unting namutla. Napakapit siya sa gilid ng lamesa, tila hindi kinakaya ng kanyang mga tuhod ang kanyang bigat. Hindi, imposible, ikaw ang pabigat na pinalayas namin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan habang naglalakad siya patungo sa kabilang dulo ng lamesa, eksaktong kaharap ni Dante at Corazon. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbibilang ng mga kasalanang ginawa nila sa kanya. Mina, ang pangalang itinawag niyo sa babaeng naghugas ng inyong mga pinggan at nagtiis sa inyong mga pangaalipusta. Panimula ni Amihan, ang kanyang boses ay malinaw, buo at walang bahid ng takot. Pero ang pangalan ko, ang pangalang nagpondo sa inyong kumpanya noong mga panahong wala kayong makain, ay Amihan Archo. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw mula sa mga board members. Ikaw, nanginginig na itinuro ni Dante si Amihan. Ikaw ang misteryosong investor. Ikaw ang nagpadala ng pera noon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong isipin kung wala kang kwenta? Ibinagsak ni Amihan ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog niyon ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan. Dahil gusto kong malaman kung sino talaga ang lalaking pinakasalan ko, Dante, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagkakataon na patunayan mong ang pag-ibig mo ay totoo. Ngunit nang malaman mong may ibang babaeng makapagbibigay sa iyo ng pera, itinapon mo ako at ang sarili nating anak sa kalsada nang walang pagdadalawang isip. Mina, Amihan, please, pakinggan mo ako. Nagmamakaawang lumapit si Dante, ang kanyang mga tuhod ay halos sumadsad sa sahig. Lahat ng iyon nagawa ko lang dahil desperado ako. Akala ko iyon ang tama para sa kinabukasan natin. Si Isabel, siya ang nanlinlang sa akin. At ang nanay mo, malamig na sagot ni Amihan habang bumabaling kay Corazon. Siya rin ba ay nalinlang nang ipatapon niya ang aking mga gamit sa gitna ng ulan? Nang tawagin niya akong basurang nagdala ng malas sa inyong pamilya, hindi makapagsalita si Corazon. Ang kanyang labi ay nanginginig, hindi makahanap ng mga salitang magagamit upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng kapangyarihang matagal na pala niyang tinatapakan.
Nandito ako hindi para humingi ng paliwanag, pagpapatuloy ni Amihan habang binubuksan ang folder. Nandito ako para bawiin kung ano ang akin. Ayon sa mga dokumentong pinirmahan ninyo, para sa joint venture ang Arceo Group, ang may hawak ng lahat ng collateral. Ang kumpanyang ito ang mga subsidiary nito at maging ang mansion kung saan niyo ako pinalayas. Lahat iyan ay opisyal ng pag-ari ko. Nanlumo si Dante at tuluyang napaluhod. Amihan, nakikiusap ako. May anak tayo. Alang-alang kay baby tala, patawarin mo ako. Ibalik mo sa amin ang kumpanya. Tumingin si Amihan kay Dante. Mula sa itaas ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng pagmamahal na minsan niyang inilaan para rito. Ang anak ko ay walang ama na nagpapalit ng kanyang asawa para sa ginto, Dante. At tungkol sa kumpanyang ito, lumingon si Amihan sa mga naghihintay na board members at kay Attorney Gardo. Idineklara ko ang Villamor Shipping bilang bangkarote. I-liquidate ang lahat ng natitirang ari-arian at ibenta sa pinakamababang halaga. Gusto kong ang pangalang Villamor ay mabura sa industriya ng pagbabarko. Nangayon din. Ang hiyaw ni Corazon ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang hiyaw ng isang nagngangalit na reynang tuluyan nang inagawan ng kanyang peking korona. Ngunit para kay Amihan, ang tunog na iyon ay hindi awit ng tagumpay kundi huling pahina ng isang madilim na yugto na kailangan na niyang isara. Ang hangin sa labas ng gusali ng Villamor Shipping ay mainit at maalinsangan, ngunit ang init na ito ay wala kumpara sa nagbabagang tensyon sa harap ng pangunahing pintuan. Dose-dosenang mga reporter at camera crew ang nag-aabang pilit na kumukuha ng pwesto. Kumalat na ang balita na ang matagal nang nawawalang tagapagmana ng Arceo Group ang bumili sa bumagsak na kumpanya ng mga Villamor, at kasama sa balitang iyon ang issue ng malaking kaso ng pagnanakaw. Paglabas ni Amihan mula sa pinto, sinundan agad siya ng kislap ng mga kamera. Nakataas ang kanyang noo, walang mababakas na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa kanyang likuran, pinaliligiran ng mga gwardya ay sina Dante at Doña Corazon na pinilit palabasin upang harapin ang kinahinatnan ng kanilang mga kasakiman. Wala na silang matakbuhan. Miss Arceo, totoo po ba na kayo ang asawa ni Mr. Dante Villamor na itinapon niya sa ospital pagkatapos mga nakpa? Tanong ng isang reporter na nakipagsiksikan sa unahan. Huminto si Amihan. Ang ingay ng mga mamamahayag ay bahagyang humupa, nag-aabang sa kanyang isasagot. Lumingon siya ng bahagya sa direksyon ni Dante na nakayuko at hindi makatingin sa mga kamera. Totoo ni malakas at malinaw na sagot ni Amihan. 3 taon akong nagtago sa pangalang Mina. Naging asawa ako ng lalaking ito. Pinagsilbihan ko ang kanyang pamilya, naglinis ako ng kanilang bahay, at ginamit ko ang sarili kong pera upang isalba ang kanilang kumpanya mula sa pagkalugi. Lahat ng iyon sa pag-aakalang ang tunay na pag-ibig ay kayang magbago ng isang taong gahaman. Nagsimulang magbulungan ang mga tao at muling nagkislapan ang mga kamera. Pero nang manganak ako sa isang pampublikong ospital, patuloy ni Amihan, ang kanyang boses ay may dalang sakit, ngunit nangingibabaw ang lakas. Sa araw mismo na kailangan ko ng asawa, pinapirma niya ako sa isang divorce paper para makasama ang isang babaeng akala niya ay mayaman. At ang kanyang ina, si Doña Corazon Villamor, ay itinapon ang mga gamit ng kanyang sariling apo sa kalsada habang umuulan. Isang collective gasp ang narinig mula sa mga press. Ang iba ay napatingin kina Dante at Corazon na may halong pandidiri. Kaya nandito ako ngayon, Podtan. Formal na pahayag ni Amihan habang tinitingnan ang lahat upang patunayan na ang mga babaeng itinatapon at binabalewala ay may kakayahang bumangon at bawiin ang kanilang dangal. Ang Villamor Shipping ay opisyal ng sarado at ang lahat ng pondo ay ibabalik sa mga lehitimong investors. Bago pa man makapagtanong muli ang mga reporter, isang malaking commotion ang nangyari sa gilid ng crowd. 2 pulis ang naglalakad patungo sa harap, hila-hila ang isang babaeng nakaposas at may suot na malaking sunglasses. Si Isabel. Bitawan niyo ako, hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako si Isabel Ledesma. Sigaw nito habang nagpupumiglas. Isabel, pasigaw na tawag ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang babaeng akala niya ay kasama niyang tatakas. Nang marinig ni Isabel ang boses ni Dante, tinanggal niya ang kanyang salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nahuli siya sa airport habang pilit na sumasakay sa isang pribadong eroplano, salamat sa impormasyong palihim na ibinigay ni Attorney Gardo sa mga awtoridad. Dante,
Tulungan mo ako, Dante, ipaliwanag mo sa kanila na ikaw ang nag-utos sa akin na ilipat ang mga pondo. Palusot ni Isabel, sinusubukan pang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagbaliktad sa sitwasyon. Sinungaling ka. Sigaw ni Corazon na biglang nabuhayan ng lakas mula sa kanyang pagkalugmok. Ikaw ang nagnakaw ng pera, ikaw ang nagpeke ng pirma ko. Ang tatlong nag-iisang sanhi ng pagdurusa ni Amihan ay ngayon nag-aaway sa harap ng buong bansa. Ibinubunyag nila ang kani-kanilang baho, ipinagkakanulo ang isa't isa para lamang sa pansariling kaligtasan. Ito ang eksaktong eksena na binuo ni Amihan sa kanyang isipan, ang pagguho nila mula sa loob. Pinanood ni Amihan ang lahat ng ito na may malamig na ekspresyon. Wala nang natitirang puot, tanging ang pagtanggap na ang karma ay sadyang walang kinikilingan. Habang hinihila ng mga pulis si Isabel at dinadala sa patrol car si Corazon para sa formal na investigasyon, naiwan si Dante na nakatayo mag-isa sa gitna ng mga nagkukumpulang media na ngayon ay kinukuyog siya ng mga matatalim na tanong. Humarap si Amihan kay Attorney Gardo. Tapos na ang palabas, Gardo. Umuwi na tayo. Habang naglalakad si Amihan patungo sa kanyang sasakyan, isang tinig ang muling tumawag sa kanya, isang boses na puno ng desperasyon. Amihan, bihe. Mina, sandali. Tumakbo si Dante at lumuhod mismo sa harapan niya sa mismong daanan. Walang pakialam sa mga kamera na nakatutok sa kanila. Ang lalaking laging nakatingala ay ngayon nakasubsob sa lupa. Patawarin mo ako, nagkamali ako, alam kong mahal mo pa ako. Babawi ako, magsisimula tayo ulit kasama ang anak natin. Tinitigan ni Amihan si Dante. Walang luha, walang sigaw. Tanging ang katahimikan ng isang pusong tuluyan nang naging bato para sa lalaking ito. Ang pagpapatawad ay para sa mga nagkamali ng hindi sinasadya, Dante. Ang ginawa mo ay isang pagpilitan. Malamig na sagot ni Amihan. Hindi mo ako mahal. Mahal mo ang ideya na ako lang ang tanging makakasagip sa iyo ngayon. Umiwas ng tingin si Amihan at tuluyang pumasok sa sasakyan. Nang isara ang pinto, iniwan niya si Dante na nakaluhod sa kalsada, unti-unting nilalamon ng ingay ng mga mamamahayag at ng katotohanang ibinaon niya ang kanyang sarili sa impyernong siya mismo ang gumawa. Ang katahimikan sa loob ng nursery ay tila isang malambot na yakap na pumapawi sa lahat ng pagod ni Amihan. Nakatayo siya sa tabi ng kuna, pinagmamasdan ang mahinahong pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Baby Tala. Ang amoy ng gatas at baby powder ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kanyang isipan, isang kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok si Attorney Gardo, ang kanyang mukha ay nagdadala ng isang balitang halatang ayaw niyang iparating. Ma'am Amihan, patawad po sa pag-abala sa. Pabulong na wika ng abogado upang hindi magising ang bata. Nasa labas po ng main gate si Dante. Ayaw niyang umalis. Nagdadala siya ng gulo at isinisigaw niya na may karapatan siya bilang ama ni Baby Tala. May kasama siyang sariling abogado. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Amihan. Ang salitang ama na nanggaling sa pangalan ni Dante ay tila isang laso na dumudumi sa malinis na silid ng kanyang anak. Papuntahin mo siya sa garden, Gardo. Huwag mong papasukin sa loob ng bahay. Ako ang haharap sa kanya, matatag na utos ni Amihan. Pagbaba niya sa hardin, nadatnan niya si Dante na nakatayo sa labas ng malaking gate na bakal. Ang lalaking minsang nagsuot ng mamahaling suit ngayon ay gusgusin malalim ang mga mata at pilit na nagmamakaawa. Nang makita niya si Amihan, agad siyang kumapit sa mga rehas. Amihan, salamat at hinarap mo ako, ta. Bungad ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig, nagpapakita ng isang desperadong anyo ng pagpapaawa. Look, I lost everything. Nasa kulungan si Mama. Wala na akong pera. Tanggap ko na sinira mo ang buhay ko dahil sa galit mo, pero huwag mo namang ipagkait sa akin ang anak ko. Karapatan kong makita si Tala. Dugo ko rin siya. Tiningnan lamang siya ni Amihan mula sa kabilang banda ng rehas. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malamig na pagtingin na ibinibigay sa isang taong hindi na mahalaga. Karapatan. Inulit ni Amihan, ang kanyang boses ay kasing talim ng yelo. Nasaan ang karapatan mo nung nag-agaw buhay ako sa ospital? Nasaan ang karapatan mo nung itinapon ninyo kami sa gitna ng bagyo? Bigla mong naalala ang dugo mo dahil wala ka na makapitan. Mina, nagkamali ako sa iyo, inaamin ko. Kit ni Dante, pilit na ginagamit ang lumang pangalan upang pukawin ang nakaraan. Pero inosente ang bata.
You can't deprive a child of her father. Maawa ka naman kay Tala. Kailangan niya ng buong pamilya. I can change Mina. Para sa bata magbabago ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya sa mga salitang ito. Naniwala siyang ang pagpapakumbaba niya ay magbubunga ng isang buong pamilya. Ngunit natutunan niya ang pinakamasakit na leksyon ng pag-ibig sa isang taong mapang-abuso ay hindi pagmamahal sa pamilya, kundi pagtataksil sa sarili. Humakbang papalapit si Amihan sapat lamang para magtagpo ang kanilang mga paningin. Huwag mong gamitin ang anak ko para takpan ang kasakiman mo, Dante. Hindi mo mahal si Tala. Mahal mo ang apelidong nakadikit sa kanya. Alam mong siya na lamang ang tanging connection mo sa yaman ng mga Artyo. Hindi totoo yan, pilit ni Dante, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanya. Umiwas ito ng tingin ng isang saglit. Ang ama ay nagpoprotekta, Dante. Hindi siya nagtatapon, madiin at puno ng awtoridad na wika ni Amihan. Bawat salita ay bumabaon sa pagkatao ni Dante. Noong gabing umuulan ako ang naging panangga niya. Ang init ng katawan ko ang nagpanatili sa kanya, na buhay habang nagpapakasaya ka sa kama ng ibang babae. Wala kang anak rito, wala kang karapatan. Humarap si Amihan kay Gardo na nakatayo sa hindi kalayuan. Gardo, ibigay mo sa kanya ang dokumento. Iniabot ng abogado ang isang envelope sa pagitan ng mga rehas. Nanginginig itong kinuha ni Dante. Pagbukas niya, nakita niya ang isang formal na petisyon para sa pagtanggal ng kanyang parental rights, sinusuportahan ng mga ebidensya ng pag-abandona at pang-aabuso. Kung pipirmahan mo yan ng walang gulo, bibigyan kita ng sapat na pera para umalis ng bansa at magsimula ulit ng malayo sa amin, seryosong alok ni Amihan. Pero kung lalaban ka, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo kasama ng ina mo dahil sa kaso ng estafa na hawak ko laban sa inyo. Pipiliin mo ang kalayaan mo o pipiliin mong mabulok sa kulungan para sa isang anak na hindi ka naman kailangan. Gumuho ang huling pader ng pagpapanggap ni Dante. Tiningnan niya ang papel at ang kamay niyang nakakapit sa rehas ay unti-unting lumuwag. Ang kanyang pagkamakasarili ay nanalo muli. Kinuha niya ang ballpen mula sa kanyang bulsa at mabilis na pinirmahan ang dokumento. Ibinato niya ito pabalik kay Gardo bago siya tuluyang umiyak sa hiya. Tumalikod si Amihan. Hindi na siya lumingon pabalik. Ang bigat na dinala niya sa kanyang dibdib sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng gumaan. Pinili niyang protektahan ang kanyang anak, ngunit higit sa lahat pinili niya sa wakas ang kanyang sarili. Habang naglalakad siya pabalik sa loob ng mansyon, isang bagong kaisipan ang namuo sa kanyang isip. Siya ay nailigtas dahil sa kanyang pangalan. Ngunit paano naman ang libu-libong mga Mina sa labas na patuloy na nagtitiis sa ulan? Dahil walang tumutulong sa kanila, ang simoy ng hangin sa Maynila ay nagdadala ng halimuyak ng kalayaan para kay Amihan, ngunit sa isang madilim na sulok ng lungsod ito ay nagdadala ng amoy ng pagkabulok. Ang araw ng paglilitis ay natapos ng mabilis at walang puwang para sa awa. Ang mga ebidensya laban sa mga Villamor ay kasing tigas ng semento. Nakatayo si Amihan sa loob ng isang pribadong silid sa courthouse, kasama si Attorney Gardo. Mula sa one-way mirror, pinapanood niya ang pagbabasa ng hatol sa mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Si Isabel Ledesma ay nakatayo sa harap ng huwes. Walang bakas ng makeup, ang kanyang buhok ay magulo, at ang suot niyang orange na uniforme ng preso ay isang matinding sampal sa kanyang mga pangarap ng karangyaan. Siya ay hinatulan ng maraming taong pagkakakulong dahil sa corporate fraud at estafa. Ang kanyang mga iyak ay umalingaw-ngaw sa korte, pilit na humihingi ng tulong sa mga magulang niya na matagal na siyang itinakwil dahil sa kahihiyan. Ngunit ang atensyon ni Amihan ay wala kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa susunod na ipapasok sa silid. Si Doña Corazon, ang matandang babae, ay umuusad ng mabagal. Ang kanyang likod na dati ay laging tuwid at puno ng kayabangan, ay ngayon ay nakuba na dinaig ng bigat ng kanyang sariling kasamaan. Hindi siya nakulong tulad ni Isabel. Napababa ang kanyang sentensya dahil sa kanyang edad at kalusugan. Ngunit inilagay siya sa mahigpit na probasyon at tinanggalan ng lahat ng karapatan sa anumang ari-arian. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang mansyon, at wala na siyang anak dahil si Dante ay tuluyan nang umalis ng bansa, dala ang maliit na halagang ibinigay ni Amihan kapalit ng tuluyang pagkawala nito sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang araw, ipinag-utos ni Amihan
sa kanyang driver na dumaan sa isang lugar na hindi niya inasahang babalikan muli. Ang sasakyan ay pumasok sa masikip at masukal na kalsada ng tondo. Ma'am, sigurado po ba kayo na gusto niyong bumaba rito? Masyado pong mapanganib para sa inyo. Nag-aalalang tanong ni Gardo na kasama niya sa sasakyan. Sandali lang ito, Gardo, sagot ni Amihan. Suot niya ang isang simpleng puting blusa at maong ngunit ang kanyang presensya ay hindi maitatago. Naglakad siya patungo sa isang bahagi ng eskinita kung saan may mga pamilyar na boses. Doon sa harap ng isang maliit na poso, nakita niya ang isang eksenang kailanman ay hindi niya inisip na mangyayari. Nakaupo si Doña Corazon sa isang maliit na bangko na gawa sa plastik, nakaharap sa isang malaking palanggana na puno ng mga labahin. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalamutian ng mga ginto at diamante ngayon ay mapula at puno ng sugat dahil sa sabon at pagkuskos. Naglalaba siya para sa mga kapitbahay upang may makain. Kumirot ang puso ni Amihan. Hindi ito kirot ng awa kundi isang malalim na pagkaunawa sa bilog ng buhay. Pinanood niya ang matanda habang pilit nitong kinukusot ang isang maruming damit. Ito ang eksaktong posisyon na ginagawa ni Amihan noon habang si Corazon ay nakatayo sa itaas at pilit siyang binubuhusan ng mga masasakit na salita. Biglang napatigil si Corazon at tumingala. Nakita niya si Amihan na nakatayo sa di kalayuan. Ang mga mata ng matanda ay nanlaki at mabilis na napalitan ng matinding hiya. Pilit niyang itinago ang kanyang mga kamay na puno ng sabon sa kanyang likuran. Ibinaba ang kanyang paningin at hindi makapagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Huminga ng malalim si Amihan. Hindi siya lumapit. Hindi siya bumitiw ng anumang salitang nang iinsulto. Ang makita ang dating makapangyarihang donya na nakaluhod sa harapan ng sarili nitong kasalanan ay sapat na. Ang karma ay nagbigay ng kanyang hatol at walang salita si Amihan na makapagpapabigat pa roon. Tumalikod si Amihan at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Tara na, Gardo, wala na akong negosyo rito. Pagpasok niya sa sasakyan, iniabot ni Gardo ang isang huling sobre. Dumating po ito kaninang umaga mula sa airport, ma'am, galing kay Dante. Binuksan ni Amihan ang sobre. Sa loob ay may isang maikling sulat. Mina, aalis na ako gaya ng gusto mo. Alam kong hindi sapat ang salitang patawad para sa lahat ng sinira ko. Tama ka, duwag ako at hindi ako marunong magpahalaga. Naging bulag ako sa yaman, at nang makakita ako ng malinaw na wala na sa akin ang kaisa-isang tunay na kayamanan na hawak ko. Pakiusap, alagaan mo si Tala. Huwag mong hahayaang maging katulad ko siya. Paalam, Dante. Pinunit ni Amihan ang sulat hanggang sa maging maliliit na piraso at itinapon ito sa basurahan sa loob ng sasakyan. Wala nang halaga ang mga huling salita. Ang nakaraan ay patay na. Tumingin siya sa labas ng bintana, habang umaandar ang sasakyan papalayo sa tondo. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga ulap, nagdadala ng liwanag sa kalsada. Para kay Amihan, hindi ito isang pagtatapos. Ito ang simula ng isang paglalakbay, kung saan wala nang ulan ang makakapagpalunod sa kanya at walang sino man ang makakapagtapon sa kanya kailanman. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na pag-ihip ng hangin. Ang dating mga sugat sa puso ni Amihan ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanyang lakas. Sa gitna ng isang malawak na bulwagan sa Maynila, ang mga ilaw ay nakatutok sa isang malaking entablado kung saan nakasulat ang mga katagang Tala Foundation para sa mga inang itinapon ngunit piniling bumangon. Nakatayo si Amihan sa harap ng daan-daang bisita, suot ang isang simpleng ngunit eleganteng Filipiniana. Ang kanyang ngiti ay hindi na nagtatago ng lungkot. Ito ay ngiti ng isang babaeng nakahanap ng tunay na kapayapaan. Maraming salamat sa inyong lahat. Panimula ni Amihan, ang kanyang boses ay umaabot sa bawat sulok ng silid ng may banayad na kumpiyansa. 5 taon na ang nakalipas nang itatag natin ang Tala Foundation. Nagsimula ito sa isang pangako ko sa aking sarili noong mga gabing ako ay iniwan sa ulan. Ipinangako ko na walang ina, walang babae ang dapat maranasan ang malamig na sementong pinagbagsakan ko. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa unahan ng entablado, nakaupo ang mga babaeng natulungan yung foundation, mga inang biktima ng pang-aabuso, inabandona ng kanilang mga asawa, at nawalan ng pag-asa. Ngayon sila ay may mga sariling negosyo, may trabaho at may mga ngiti na kasingkinang ng araw.
Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Amihan mula sa entablado at sinalubong siya ng isang maliit at masiglang bulto. Mama, turn sigaw ni Baby Tala na ngayon ay isang matalinong 5 taong gulang na batang babae. Mahigpit siyang yumakap sa bewang ni Amihan. Yumuko si Amihan at hinagkan ang noo ng kanyang anak. Proud ba ang princess ko kay Mama? Opo, ikaw ang pinakamagandang queen sa buong mundo, masayang tugon ng bata. Sa di kalayuan naglalakad. Papalapit ang isang lalaking may hawak na bouquet ng mga puting rosas. Si Dr. Rafael, ang head pediatrician ng libreng klinika na itinayo ng Tala Foundation. Siya ang lalaking matiyagang naghintay, nagbigay ng espasyo at umintindi sa mga sugat ni Amihan nang walang anumang hinihinging kapalit. Congratulations, Amihan! Isa na namang matagumpay na taon para sa foundation. Malumanay na bati ni Rafael, iniaabot ang mga bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang sinseridad na matagal nang hinahanap ng puso ni Amihan. Salamat, Raf. Hindi magiging ganito kaayos ang lahat kung hindi dahil sa tulong mo sa klinika, sagot ni Amihan habang tinatanggap ang mga bulaklak. Nakangiting tumingin si Rafael kay Tala bago ibinaling muli ang paningin kay Amihan. Alam mo naman na palagi akong nandito para sa inyong mag-ina, kahit gaano katagal, walang pressure. Isang mainit na pakiramdam ang dumaan sa dibdib ni Amihan. Nalaman niya na ang pag-ibig pala ay hindi laging nag-uumpisa sa mga granding pangako o sa isang sakripisyong nakakamatay. Minsan ang tunay na pag-ibig ay isang tahimik na presensya, isang taong handang maglakad sa tabi mo, hindi upang iligtas ka, kundi upang samahan kang maglakad. Kinagabihan nang makauwi sila sa mansyon at makatulog na si Tala, lumabas si Amihan sa kanyang balkonahe. Dala niya ang isang kopita ng tsa, pinapanood ang kalangitang puno ng mga bituin. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Gardo. Ma'am, natanggap ko po ang balita. Si Dante Villamor, pumanaw na po kaninang umaga sa isang aksidente sa ibang bansa. Napatigil si Amihan. Binasa niyang muli ang mensahe. Inasahan niya na baka makaramdam siya ng tuwa o di kaya ay kirot ngunit wala. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagtanggap. Ang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalaking pagkawasak ay tuluyan ng naging isang memorya na lamang inianod ng panahon. Ipinikit ni Amihan ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pinapatawad na kita, Dante, bulong niya sa hangin. Hindi para sa iyo kundi para sa kalayaan ko, para sa anak ko. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang pait. Ito ay nangangahulugang pinutol na niya ang huling kadenang nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ang nakikita lamang niya ay ang maliwanag na hinaharap na siya mismo ang humubog. Ang malambot na buhangin ng dalampasigan sa Batangas ay dahan-dahang humahaplos sa mga paa ni Amihan habang siya ay naglalakad. Ang alon ay mahinahong humahalik sa pampang, sumasabay sa ritmo ng isang mapayapang hapon. Sa di kalayuan ng haring araw, ay naghahanda na sa kanyang paglubog, nagpipinta ng mga kulay ginto at kahel sa kalangitan. Kung babalikan ang nakaraan sa isang gabi ng matinding bagyo, nagsimula ang kanyang pagwawakas bilang isang alipin ng pag-ibig. Ngunit ngayon, sa ilalim ng ginintuang takip silim, siya ay nakatayo bilang isang ganap na reyna. Nakatingin si Amihan sa kanyang harapan, kung saan masayang nagtatakbuhan si Baby Tala na ngayon ay isa ng malusog at matalinong bata, at si Dr. Rafael. Naghahabulan ng dalawa habang pilit na kinukuha ni Rafael ang isang makulay na saranggola. Ang halakhak ng kanyang anak ay tila musika na nagpapagaan sa anumang natitirang bigat sa puso ni Amihan. Kung may magtatanong kay Amihan, kung nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan, ang sagot ay hindi na kailangan pang sabihin. Sapat nang tingnan ang liwanag sa kanyang mga mata. Napatunayan niyang ang tunay na kapayapaan ay hindi nabibili ng bilyon-bilyong piso ng Arsio Group, at lalong hindi ito nakasalalay sa presensya ng isang lalaking kailangan niyang paglingkuran upang mahalin. Ang kapayapaan ay matatagpuan sa sandaling matutunan mong patawarin ang iyong sarili sa mga maling desisyon ng kahapon. Naramdaman niya ang pagdampi ng isang mainit na jacket sa kanyang mga balikat. Lumingon siya at nakita si Rafael na nakangiti tapos na sa pakikipaglaro kay Tala, na ngayon ay masayang gumagawa ng kastilyong buhangin. Walang mabilis na galaw, walang sapilitang pag-angkin. Tumabi lamang si Rafael sa kanya, isang tahimik na anino na nagbibigay ng kalasag laban sa lamig ng hangin.
Dahan-dahang ipinatong ni Amihan ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ang simpleng paglapat ng kanilang mga balat ay nagdadala ng isang matibay na mensahe, ligtas siya rito. Ito ang uri ng pag-ibig na hindi nakakasakit, hindi nanghihingi ng labis na sakripisyo, kundi nagpapalaya. Sa huli ang pinakamalaking aral na natutunan ni Amihan, isang aral na nais niyang ipamana kay Tala, at sa lahat ng mga inang nagtitiis sa dilim ay ito. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng pasakit na kaya niyang tiisin para sa ngalan ng pamilya. Ang pagiging martir ay hindi kasing kahulugan ng pagiging dakila. Ang tunay na yaman ay nasa paggalang sa sariling dangal. Walang sino man ang may karapatang itapon ka sa ulan, at kung gawin man nila iyon, ikaw mismo ang may kapangyarihang bumuo ng sarili mong silungan. Pinatawad na niya si Dante. Pinatawad na niya si Corazon. Hindi dahil nararapat silang patawarin, kundi dahil hindi na niya hahayaang maging bilangguan ng kanyang kasalukuyan ang mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Tumingala si Amihan sa papalubog na araw. Isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang reyna na minsang itinapon sa ulan ay hindi na kailanman lalamigin muli dahil siya na mismo ang naging sarili niyang araw.